ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap pumili kung saan ka liligaya, lalo na kung may isang masasaktan. Pero sa bawat desisyon ay may kapalit na aral na magtuturo sa atin kung paano maging totoo sa sarili. Ikaw, kabarangay, pipiliin mo ba ang taong mahal ka o ang taong mas nakakaunawa sa'yo? Dear Papa Dudut, may mga pagkakataon na sinusubok ng tadhana yung relasyon na meron tayo. May biglang darating sa buhay natin na magpapagulo ng isipan at nararamdaman natin. At magpaparealize kung totoo bang masaya pa tayo sa buhay na meron tayo. Magandang tanghali po sa inyo at sa ating mga kabarangay na kagaya ko ay palaging bukas ang radyo sa ganitong oras para makinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mika. 27 years old at nagtatrabaho sa isang lending company. Sumulat ako hindi lamang para magkwento kung hindi ay para humingi na rin po ng payo. At umaasa ako, Papa Dudut, na matutulungan ninyo ako at ng ating mga kabarangay sa kung anuman ang pinagdadaanan ko. Papa Dudut, nagkakilala kami ng boyfriend kong si Aldrin sa dati kong pinagtatrabahuhan. Naging close kami hanggang sa maging kami na nga pong dalawa. Nagpatuloy ang relasyon namin kahit na magkaibang kumpanya na kami nagtatrabaho. Makalipas nga ang 2 taon ay nag-decide na kaming magsama sa iisang bubong. Nakauwi ka na pala. Oo. Ay, sa wakas. Nakauwi na rin dito sa apartment. Teka, bago tong sofa set dito sa sala. Ay, teka lang ha. Maglalabas ako ng juice at empanada. Sige lang, Han. Makaupo na nga muna dito sa sofa. Uy, lambot naman ito. Parang masarap matulog dito. Hindi ko binili yung sofa na yan para iwanan mo kung mag-isang natutulog sa kama natin sa kwarto, no? Joke lang naman yon. Siyempre, mas gusto pa rin kitang katabi sa kwarto, no? Ay, eto na nga pala yung juice at chicken empanada na merienda mo. Uy, thank you, Han. Sakto kasi nagugutom na rin ako, eh. Sarap nitong empanada. Saan mo nabili to, Han? Anong saan ko binili? Ako ang gumawa ng empanada na yan, no? Pwede nga. Aba, ayaw mo pa talagang maniwala, ha? Baka gusto mong silipin yung kusina para makita mo ang mga kalat ko dun. Dahil sa paggawa ko ng mga empanada na yan. Ito namang hani ko, hindi ka mabiro. Alam ko namang ikaw lang ang makakagawa ng ganito kasarap na empanada sa buong mundo, eh. Oo, ha? Ay, buti, hindi ka masyadong ginabi ng uwi ngayon, Han. Oo, di na muna ako nag-overtime. Medyo traffic nga lang kanina pero mas maaga ako nakauwi ngayon kumpara kahapon, no? Bakit pala bigla mong naisip bumili ng bagong sofa para dito sa sala natin? Nakakuha kasi ako ng malaking incentive sa opisina. Sakto na nakita kong nakasale tong sofa. Tapos mukha pang sobrang komportable na upuan tsaka higaan. Kaya binili ko na. Ano, nagustuhan mo ba? Ba, oo naman. Surprise ko yan para sa'yo. Kasi sinurprise mo ako sa oven na binili mo para sa akin nung nakaraang buwan. Di ba naman kailangan na suklian yung mga binibigay ko para sa'yo? Alam ko naman yun. Gusto ko lang din talaga na magkaroon ng bagong sofa dito sa sala natin. Tsaka karamihan kasi sa mga gamit natin dito sa apartment, ikaw ang bumili eh. Ano naman kung ako ang gumastos o bumili sa mga yon?
Sinabi ko naman sa'yo dati pa, di ba? Lahat ng bibilin kong gamit, gamit mo na rin. Kasi magkasama na tayo sa iisang bahay. Mag-asawa na nga tayo halos sa mga mata ng ibang tao eh. Kasal na lang talaga ang kulang sa ating dalawa. Pakakasalan mo naman ako, di ba? Ano ba namang klaseng tanong yan? Oo, hindi lang naman ang sagot sa tanong ko eh. Tinatawanan mo pa ako. Kahit hindi mo itanong yan, alam mo naman na kung ano ang sagot. Nag-iipon lang ako ng konti at pagkatapos, pakakasalan na kitahan. At magiging totoong mag-asawa na tayo sa mga mata ng ibang tao, ng batas at ng Diyos. Papadudot, masasabi ko na responsableng tao si Aldrin. Totoo nga yung sinasabi nila na mas makikilala mo ang isang tao kapag nakasama mo na siya sa isang bubong. At nangyari yon sa aming dalawa. Wala akong naging pagsisisi sa bagay na yon. Kasi noong mga panahon na yon ay wala siyang ibang pinakita sa akin kung hindi puro kabutihan lang. Mula sa mga gawaing bahay na mas masipag pa siya kesa sa akin, hanggang sa mga gastusin na madalas na nanggagaling sa bulsa niya. Hindi naman nagkakalayo ang sweldo naming dalawa, pero mas gusto niya na siya ang gumagastos para sa apartment namin. Kaya lang nagbago ang lahat mula nang ma-promote si Aldrin sa trabaho niya. Naging mainitin ang ulo niya dahil sa trabaho na madalas niyang nadadala sa apartment. Naging dahilan yon ng madalas naming pagtatalo. Hanggang sa dumating sa puntong nagdesisyon muna akong umalis ng apartment at nakituloy sa bahay ng isang kaibigan ko para magpalamig ng ulo, Papa Dudut. Alak pa, Mika! Ito pa, oh! Teka, Jenny, awat muna. Ang dami ko na yatang nainom eh. Eh, ano naman kung maparami ka ng inom ngayong gabi? Alam mo namang mabilis akong malasing, di ba? Ayun na nga ang maganda, Mika. Kapag nalasing ka, makakalimutan mo na yung Aldrin na yun. Uy, grabe ka naman. Hindi ko naman siya gustong kalimutan eh. Kung hindi, eh bakit bigla kang nagyaya na gumimik at magpakalunod tayo sa alak ngayong gabi? Eh, gusto ko lang nakalimutan yung stress sa relasyon naming dalawa. Pero, hindi naman ibig sabihin na gusto ko na siyang kalimutan o kung ano pa man. Nagpapalamig lang ako ng ulo para hindi kami parehas sumabog ni Aldrin kapag nagkita at nag-usap ulit kami. Ganun na din yun. Sinasabi ko sa'yo, sa hiwalayan din matutuloy ang relasyon yung dalawa. Bakit parang minamanifest mo na maghihiwalay kami ni Aldrin? Hindi sa ganun, Mika. Nakikita ko lang talaga na hindi na kayo magkakaayos pang dalawa. Bakit mo naman nasabi yan? Naalala ko lang kasi yung madalas mong ikwento noon na medyo nawawalan ka na ng gana sa relasyon niyo. Nabisi kasi siya masyado sa trabaho niya, tsaka nawala na halos ng oras para sa akin. Alam mo naman kung gaano ako kaklini na tao, di ba? At gusto ko na palaging may oras sa akin yung boyfriend ko. Magkasama nga kami sa bahay pero halos hindi ko na siya nararamdaman. Bakit hindi mo pa siya hiwalayan? Eh, kung may problema ka na pala sa kanya. Hindi naman ganun kadali yun eh. Lalo na at nagsasama na kami sa iisang bahay. Tsaka wala pa naman talaga yan sa isip ko. Sa ngayon, gusto ko lang talagang magpalamig ng ulo. Kaya umalis muna ako sa apartment namin. Para kapag nag-usap na ulit kami ni Aldrin, mas maayos na tsaka wala nang sigawan. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Pero Mika, alam mo, may napansin ako. Ano naman yun? You know, yung pogi dun sa kabilang table. Kanina patingin ang tingin sa'yo. Ha? Baka naman hindi ako yung tinitingnan niya. Naku, sure ako, 100%. Malapit ka na nga matunaw sa kakatitig niya sa'yo. Masyado ka lang malisyosa kaya kung ano-anong napapansin mo. Alam mo, mabuti pa... Mika! Ano? Kakagulat ka naman. Bigla-bigla ka nalang tumitili halos dyan. Papalapit na si Pogi dito sa table natin! Ha? Hi girls. Iniwan na kasi ako ng mga kasama ko eh. Okay lang ba kung makashare muna ako ng table sa inyo? Don't worry, harmless ako. Kahit hindi ka pa harmless, welcome ka dito sa table namin. Jenny! Charot lang! I
I'm Jenny nga pala. And you are? Justin. Nice meeting you, Justin. Nice meeting you din, Jenny. What about you, miss? Okay lang ba na malaman ko rin ang pangalan mo? Mika. It's Mika. Nice meeting you, Mika. Kuha lang ako ng drinks, ha? Maiwan ko muna kayo. Jenny! Okay lang yan, Mika. Harmless naman daw tong si Justin, kaya siya na munang bahala sa'yo. Diba, Justin? Oo, ako na munang bahala sa kanya. Maingat naman ako pagdating sa babae kaya wala kang dapat na alalahanin sa akin. Papa Dudut, kagaya ng sabi ko kanina ay maayos naman na karelasyon si Aldrin. Wala akong marereklamo sa kanya dahil ginagawa niyang lahat para sa akin at sa relasyon namin. Palagi siyang naglalaan ng oras para kahit makapag-date kami. Isang beses sa isang linggo ay magagawa niya. Ang sabi niya pa nga noon ay hindi porke magkasama na kami sa bahay ay hindi na kami gagawa ng ibang magandang memories sa labas. May pagka-outgoing na tao pa naman siya at siya palagi ang nagyayaya na puntahan namin ang mga lugar na hindi pa namin napupuntahang pareho. Nagsimula lang talaga ang pagbabago niya nang ma-promote siya sa trabaho. Hindi na kami masyadong lumalabas para mag-date. Late din siyang umuuwi ng apartment dahil sa mga overtime niya at madalas na mainit ang ulo niya kapag magkasama kaming dalawa. Dinadala niya rin kasi hanggang sa apartment ang mga trabaho niya. Buti sana kung trabaho lang, pero pati yung stress, nadadala niya. Papadudot yon ang naging dahilan para magsimulang tumabang ang relasyon naming dalawa. Bagay na kinakalungkot ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, madali talaga akong malasing. Pero hindi ako mabilis maging komportable sa isang tao. Pero nang gabi na nakilala ko si Justin ay parang may kakaiba sa kanya. Na dahilan para maging magaan ang loob ko habang magkausap kaming dalawa. Kaya hindi ko napansin na napaparami na talaga ang inom ko ng alak noon. Siguro kasi ng mga oras na yon ay nagsimula nang lumabas yung stress sa relasyon namin ni Aldrin na naipon noon sa dibdib ko. Hindi ko nga napansin na umiiyak na pala ako habang nagkukwento kay Justin. Basta naramdaman ko na lamang na parang lumulutang ako, pero gumagaan naman ang pakiramdam ko. Ganon talaga siguro kapag nailalabas mo na yung nararamdaman mong bigat at sama ng loob. Kahit papaano, Papa Dudut, ay nakakahinga ka na ng maluwag. Pagkatapos noon, naalala ko na niyaya ko pa siyang sumayaw si Justin. Kasi gusto ko talagang i-enjoy ang mga oras na yon. Yung mga oras na alam kong para sa sarili ko, Papa Dudut. Grabe. Sobrang sakit ng ulo ko. Ano bang ginawa ko kagabi at ganito kasakit ng ulo ko? Teka, nasan ako? Bakit wala akong damit at kumot lang ang nakabalot sa katawan ko? Nasaan ang bag ko? Nasaan ang cellphone ko? Oh, mabuti naman at gising ka na, Mika. Ikaw! Anong nangyari kagabi? Wala kang naaalala sa nangyari kagabi? Magtatanong ba ako kung may naaalala ko? Nasaan ba ako? Nandito ka sa kondo ko. Kondo mo? Bakit mo ako dinala rito? Mika, relax. Mabuti pa kumain ka muna. Eto, may dala akong tray ng pagkain, kape at gamot para sa'yo. Sigurado kasi ako na masakit ang ulo mo dahil sa hangover. Sabihin mo nga sa akin, bakit mo ako dinala dito at anong ginawa mo sa akin? Ha? Ilalagay ko muna tong tray ng pagkain dito sa lamesa, ha? Okay.
Bago mo ako pag-isipan ng masama, gusto ko lang sabihin sa'yo na kusa kang sumama sa akin dito. Ako? Kusang sumama sa'yo dito sa kondo mo? Oo, kahit tawagan mo pa yung kaibigan mong si Jenny. Nagaya na nga siyang umuwi kayo kagabi, kaya lang ang sabi mo, gusto mo pang uminom ng alak kasama ko. Sinabi ko yun. Oo, kaya inihabilin ka na lang niya sa akin. Pagkatapos, nung sobrang lasing ka na talaga at halos hindi ka na makatayo, hiningi ko na sa'yo ang address mo para maihatid na kita pa uwi sa inyo. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit nandito ako ngayon sa kondo mo? Kasi ang sabi mo, ayaw mo umuwi sa bahay ng kaibigan mo. At ayaw mo rin naman na ihatid kita sa apartment yun ng boyfriend mo. Tapos tinanong kita kung saan mo gustong magpahinga. Ang sabi mo, dalhin na lang kita sa place ko. Kaya Dinala mo ako dito para masamantala mo ang kalasingan ko, ha? Mika, ikaw ang unang humalik sa akin pagpasok pa lang natin ng kondo ko. Wala akong balak na masama sa'yo. Ang gusto ko lang makapagpahinga ka saglit dito sa place ko hanggang sa maging okay ka na. Kaya lang, naging mapusok ka, Mika. Hinalikan mo ako at pagkatapos, sinimulan mo na. Alam mo, tama na. Ayoko nang marinig yung tungkol sa mga yan. Kailangan ko na rin umalis. Nasaan ba yung mga gamit ko? Nandito sa may upuan. Inayos at tinupi ko na nga kasi kung saan-saan mo na lang hinagis yung mga yan kagabi. Justin, pwede bang lumabas ka muna para makapagbihis na ako? Kung okay lang naman sa'yo. Oo naman, ayos lang. Iwan muna kita dito para makapag-ayos ka na ng sarili mo. Pero inumin mo na rin yung gamot na nandyan sa tray para mawala ka agad yung sakit ng ulo mo, ha? Papa Dudut, hindi ako makapaniwala sa nagawa ko ng gabi na yon. Ang gusto ko lang naman ay magwalwal saglit, magpakalunod sa alak at makalimot sa stress sa relasyon namin ni Aldrin. Pero wala sa plano ko ang makipagkilala at mas lalong makipag one night sa ibang lalaki. Kaya naman sobrang gulong-gulo talaga ng isipan ko ng mga oras na yon. Nang makaalis ako ng kondo ni Justin ay tinawagan ko kaagad si Jenny at kinumpirman niya na totoo ang mga sinabi ni Justin. Ilang beses daw akong niyaya ni Jenny na umuwi na kami pero ayaw ko pa daw. Kaya iniwan na niya ako kay Justin. Doon ko rin nagsimulang maalala ang ilan sa mga parte ng kwento ni Justin. Na ako talaga ang humalik sa kanya at naging mapusok ng gabi na yon. Isang linggo pa ang lumipas ay nag-decide na akong umuwi ng apartment namin ni Aldrin. Nag-usap po kami ng masinsinan at ng araw na yon ay nagkaayos din kaming dalawa. Papa Dudut. Oh, Han! Ang aga mo namang nakauwi. Nauna ka pa sa akin ngayon dito sa apartment. Natapos ko kasi ng maaga ang trabaho ko kanina eh. Adobo ba yung naaamoy ko? Oh, niluto ko yung paborito mong chicken pork adobo. Ay, wow! Talaga? Namiss ko yan, ha? Sakto nga ang uwi mo kasi kakatapos ko lang ding magluto eh. Upo ka na dito para makakain na tayo. Sige. Ito na ang paborito mong chicken pork adobo. Yun, oh. Paglalagay na kita sa plato mo ah. Sige. Yan. Tikman mo na Han. Sige, Han. The best pa rin talaga yung luto mo. Sira na naman ang diet ko ngayong gabi. Di ba naman kailangan mag-diet kasi sobrang sexy mo pa rin sa paningin ko. Bolero ka talaga kahit kailan. Kahit kailan hindi kita binola ha. Lahat ng sinasabi ko sa'yo, totoo yun Han. Oh, ito pang kanin oh. Thank you, Han, ah. Ay, oo nga pala. Holiday na next week. Saan mo gustong pumunta? Sakto, anniversary natin yun. Sa malapit na lang siguro Han. Kahit mag 2 days staycation na lang tayo. Bakit 2 days lang? Naka-long weekend tayo pareho, di ba? Eh wala kasi kaming long weekend eh. Cancelled yung dapat na vacation leave namin next week dahil may mga report kami na kailangan tapusin. Pero triple pay naman yun kaya okay na rin. Hindi yun okay. Kasi ngayon lang tayo hindi makakapag out of town sa anniversary natin. Eh, pasensya na talaga Han. Pero makakabawi naman ako next month. Pwede na ulit kaming makapag-vacation leave nun. Sana nga. O siya, kain na lang tayo.
Baka mawalan pa ng lasa tong niluto mong adobo. Ang tagal naman ni Jenny. Kanina pa ako naghihintay sa kanya dito sa coffee shop eh. Mika, Justin? sabi na ikaw yan eh. Sinong hinihintay mo? Boyfriend mo ba? Hindi. Si Jenny. May usapan kasi kaming magkikita kami ngayon dito sa coffee shop. Ang tagal nga niya eh. Okay lang ba kung makashare muna ako ng table habang hinihintay mo siya? Oo naman. Thank you. Oh, kumusta ka naman? Ayos lang. Ikaw, kumusta ka? Ayos lang din. So, nagkaayos na kayo ng boyfriend mo? Oo. Doon na rin ulit ako nag-i-stay sa apartment namin. Mabuti naman kung ganun. Mika, sorry dun sa nangyari sa atin last time ha. Alam mo, na-realize ko na tama ka sa sinabi mo. Parang nasamantala ko nga yung kalasingan mo nun. Dapat hindi ko hinayaan na madala ako sa ginawa mo kasi lasing ka lang naman ng mga oras na yun. Ayos lang yun. May kasalanan din naman ako eh. Dapat hindi ako uminom ng marami at nagpakalasing kasi hindi ko talaga nakokontrol ang sarili ko. Kaya pasensya na rin kung nagkalat pa ako sa kondo mo. Hindi ka naman nagkalat doon. Umalis ka pa nga kaagad pagkatapos mong magbihis eh. Sa totoo lang, Justin, nahihiya ako sa ginawa ko kaya umalis na lang kaagad ako nun. Pero thank you pa rin kasi inasikaso mo ako hanggang sa umagang yun. Papadudot naramdaman ko ulit sa gaan sa pakiramdam ko ang naidulot ng pag-uusap namin ni Justin ng mga oras na yon. Sa totoo lang, pagkatapos ng huling pagkikita namin ay may mga oras na hinahanap-hanap ko siya. Hindi ko lang ini-entertain yung nararamdaman ko na yon kasi alam ko na mali talaga. Pero sa muling pagkikita naming dalawa ay parang bumalik lahat ng pananabik na nararamdaman ko para sa kanya. Sakto pa na hindi ako sinipot ni Jenny ng araw na yon kaya mas mahaba ang naging oras ng pag-uusap namin ni Justin. Marami kaming napagkwentuhan kasama na ang tungkol sa relasyon namin ni Aldrin. Naalala niya raw kasi yung iyak ko ng gabi na magkasama kaming dalawa. Nararamdaman niya raw ang pagod at stress ko ng mga oras na yon. Akala nga daw niya ay tuluyan na akong makikipaghiwalay kay Aldrin. Pero sinabi ko na ayoko na ring basta tapusin ang ilang taon na relasyon naming dalawa. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot naging madalas ang pagkikita at pag-uusap namin ni Justin noon. Hindi na lang tungkol sa relasyon namin ni Aldrin ang mga topic naming dalawa. Mga random topic na minsan nga ay wala ng kwenta pero pinag-uusapan pa rin namin. Nang mga panahon na yon ay naging mas busy naman si Aldrin sa trabaho. Kaya mas madalas ko pang ang kausap si Justin. Mas marami akong oras sa kanya kahit si Aldrin ang kasama ko sa bahay. Minsan nga ay pinupuntahan pa ako ni Justin sa opisina. Niyayaya niya akong magkape bago ako umuwi. Sa kanya ko naman nakukwento ang mga stress ko sa trabaho. Doon ko nagsimulang maramdaman na nagsisimula ng magkaroon ng espasyo si Justin sa puso ko. Sa maniwala kayo at sa hindi ay sobrang pinipigilan ko po yon. Kaya lang kasi nagsimula ng maibigay sa akin ni Justin ang mga bagay na hindi na ibibigay sa akin ni Aldrin noon. Ang atensyon, ang pag-aalaga, at oras niya papadudot.
Finally, nakapag-date din ulit tayo, Han. Oo nga eh. Akala ko hindi ka na magkakaroon ng oras ulit para sa akin. Sabi ko naman sa'yo, babawi ako. Bumibelo lang talaga ako. Naiintindihan ko naman kasi mag-iisang taon ka palang halos sa bagong posisyon mo sa opisina. Salamat sa pag-intindi palagi sa akin, Han, ha. Alam ko na ikaw yung pinaka nahirapan kasi madalas sinasalo mo yung init ng ulo ko eh. Pero sana wag mong kalimutan na ginagawa ko lahat to para sa future nating dalawa, ha. Konti na lang. Pwede na nating malipatan yung hinuhulugan kong bahay. Tsaka makakakuha na rin tayo ng kotse kaya masusundo at maihatid na rin kita sa trabaho mo. Sabi ko naman sa'yo, tutulungan na kita sa pagbabayad sa mga yan. Para hindi ka na nahihirapang mag-budget. Hindi na kailangan kasi kaya ko namang hulugan lahat eh. Mas kailangan ko na lawakan mo yung pag-unawa mo sa akin. Sa mga ginagawa ko sa trabaho ko, mas kailangan kita sa tabi ko. Kahit kailan, hindi ako nawala sa tabi mo, Han. Alam ko, kaya malaki ang pasasalamat ko sa'yo kasi hindi ka napagod sa akin. Kaya nga gusto ko sana na ibigay sa'yo to. Anong laman ng maliit na kahon na yan? Buksan mo para malaman mo. Sige. Han, para saan ang singsing na to? Han, gusto ko magsimula tayo ulit. But this time, gusto ko ibang level naman. Mika, will you marry me? Oo. Siyempre, oo. I will. I will marry you, Aldrin. Oh, bakit ang lalim naman ng buntong hininga mo? Tapos, kanina mo pa tinitingnan yung engagement ring mo. Wala lang. Wala lang, pero kanina ka pa napapatulala dyan. Magkwento ka na, dali. Makikinig ako. Anong chika yan, girl, ha? Wala naman akong chika, Jenny. Pwede nga. Oo nga. Okay lang naman ako. Okay. Sige, sabi mo eh. Ako na lang ang magtatanong para may pagchikahan tayo. Bakit parang hindi ka masaya na ikakasal ka na? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Eh, halata kasi sa mukha mo habang nakatitig ka dyan sa engagement ring mo. Tsaka, hanggang ngayon nga hindi mo pa rin pinopost o di kaya sinostory man lang sa social media yan eh. Kaya aminin mo na sa akin, may gumugulo talaga ngayon sa isipan mo, no, Mika? Sige na nga. Sasabihin ko na ang totoo. Eh, Jenny, para kasing hindi na ako sigurado kung gusto ko pa ba talagang magpakasal kay Aldrin eh. Ayan na nga bang sinasabi ko? Matagal ko nang nararamdaman yan. So, nahuli mo na ba siyang may ibang babae kaya ayaw mo nang ituloy ang kasal? Walang ganyan, Jenny. Kahit kailan, hindi ako niloko o sinaktan ni Aldrin. Ah, okay. Eh, bakit biglang nagbagong isip mo? Hindi ko na kasi nakikita yung sarili ko na siya yung kasama ko habang buhay eh. Pakiramdam ko kasi hindi niya na ako maaalagaan ng maayos. Masyado siyang focus sa trabaho. Oo, alam ko na para sa aming dalawa din yun. Para sa akin o sa future namin. Pero hindi lang naman kasi yun ang kailangan eh. Kailangan ko rin ng presence ni Aldrin sa buhay ko. Gusto kong maramdaman na nakafocus siya sa akin at hindi lang sa future naming dalawa. Papadudod sa ilang taon na relasyon namin ni Aldrin ay never siyang gumawa ng kahit na anong bagay para masaktan ako. Naging faithful siya sa akin kaya lang nang mas makilala ko siya. Na-realize ko na marami din pala kaming pagkakaiba. May mga katangian siya na hindi ko alam kung gugustuhin ko bang makasama sa panghabang buhay. Dumagdag pa ang presence ni Justin sa buhay ko. Si Justin na mas nabibigay ang oras na hinahanap ko mula kay Aldrin. Pero mula nang tanggapin ko ang alok na pagpapakasal ni Aldrin sa akin ay naisipan ko na kailangan ko nang itama
ang lahat sa buhay ko. Hindi pwede na magpatuloy pa ang kung anuman ang nararamdaman ko para kay Justin. Ayaw ko nang patuloy na magkasala sa relasyon namin ni Aldrin. Kaya naman nag-decide ako na simulan nang iwasan si Justin, Papa Dudut. Oh, Han, napatawag ka. Itatanong ko lang kung pauwi ka na. Oo, kakalabas ko lang ng opisina namin. Bakit? Malilate kasi ako nang uwi sa apartment eh. May meeting pa ako ng 7 o'clock mamaya. Ah, ganun ba? Pasensya ka na ha. Hindi kita masasabayan na mag-dinner. Ayos lang yun, Han. Nag-order na nga rin pala ako ng food para sa dinner mo. Pinakiusapan ko na lang yung kapitbahay na i-receive yung order kapag wala ka pa. Thank you, Han. Pero dapat hindi mo na ginawa yun. Pwede naman akong bumili ng pagkain bago ako umuwi eh. Pambawi ko man lang kasi ang sabi ko, sabay tayo magdi-dinner ngayon, di ba? Han, kailangan ko na rin bumalik sa loob ha. Tatawagan na lang ulit kita mamaya. Bye. I love you. Sige, Han. I love... Huh? Binaba na pala niya. Ay, makapunta na nga sa may waiting shed para makasakay na ako ng taxi. Mika, Justin! Anong ginagawa mo rito? Wala naman tayong usapan na magkikita tayo ngayon ah. wala nga pero gusto kasi kitang makita kaya pinuntahan kita dito. Bakit? May problema ba? Kung meron, tinext mo na lang sana ako kaya tinawagan mo na lang ako. Mika, bakit mo ba ako iniiwasan? Ha? Saan naman galing yan? Hindi kita iniiwasan, Justin. Kung hindi, bakit hindi mo na sinasagot ang mga text o tawag ko? Naging busy lang ako sa trabaho. Yun lang yun. Mika, may problema ba tayo? Ano bang sinasabi mo? Wala naman tayong problema, Justin. At wala tayong dapat na maging problema. Talaga? Wala? Wala kang gustong sabihin? Hindi mo ipapaliwanag kung bakit mo ako iniiwasan? Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Kailangan ko nang umuwi. Mika, sandali. Bitiwan mo nga ako! Mag-usap nga kasi muna tayo. Huwag mo akong talikuran. Mahirap pa talagang intindihin na wala tayong dapat na pag-usapan, Justin. Gusto kita at alam kong gusto mo rin ako kaya mo ako iniiwasan. Justin, ikakasal na ako. Alam ko, sinabi sa akin ni Jenny. Pero hindi mo naman na siya mahal, di ba? Mika, aminin mo na yung totoo. Gusto mo na rin ako at ayaw mo nang magpakasal kay Aldrin. Gusto mong malaman yung totoo? Sige, aaminin ko na. Nalilito na ako sa nararamdaman ko ngayon. Litong-lito na ako kasi pakiramdam ko, may nararamdaman na ako sa iyo, Justin. Ayun naman pala eh. Bakit hindi mo na lang hiwalayan si Aldrin? Hindi ganun kadali yun. Bakit nga? Ako naman na yung gusto mo, di ba? Kaya iwanan mo na yung lalaking yon, Mika. Iwanan mo na siya. Para sa akin. Gulong-gulo ang isipan ko noon, Papa Dudut. Pero syempre, hindi ko hiniwalayan ang boyfriend ko. Ayokong basta na lamang itapon yung ilang taon ng relasyon naming dalawa. Aldrin is a very responsible partner and a good provider. Sadyang hindi lang siya perpekto at may kaunting pagkukulang. Ang pagkukulang na natagpuan ko kay Justin. Sa totoo lang kasi ay mas napupunan niya ang emotional needs na kailangan ko. Para bang hindi ko na kailangang magkwento sa kanya o sabihin kung ano man ang problema ko. Nababasa na kaagad niya kung ano ang nasa isipan at nararamdaman ko. Kaya nga mabilis na nahulog ang loob ko sa kanya. Kasi nakita ko na mas naiintindihan niya. Papadudod hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin po ako. Patuloy si Aldrin sa pagpaplano ng kasal naming dalawa at si Justin naman ay patuloy din na naghihintay at umaasa na hiwalayan ko na si Aldrin para sa kanya. Ayokong gumawa ng desisyon na sobra kong pagsisisihan sa bandang huli. Hindi ko rin alam kung paano pipili sa kanilang dalawa.
dahil alam ko na merong isang masasaktan sa desisyon na gagawin ko. Hanggang dito na lamang po muna ang sulat ko at sana'y makarinig o makabasa ako ng mga komento sa ating mga kabarangay na makakatulong sa kung anuman ang pinagdaraanan ko. Ang inyong kapuso at kabarangay, Mika. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.